Aray ko. Sinasakla ko ng DDS, guys. Aray ko. Aray. Galit na galit yung mga DDS eh. Pinamumunuan ba naman ni Sara Duterte? Tinabihan niya na naman. Mas natitrigger na naman ang mga ano. Ito na yung pinaka the best of the best. Tinabihan niya namang BO yung sila Attorney Conti. Diba? Yun naman yung gusto niyang patamaan. Pakinggan nyo nga. Kaya na yung gigigil ako. Aray ko. Kamay ko pala. Pakinggan nyo. I-stress na kasi ako, guys. In boys. In girls. Ito ayaw mag-play may nalabanan tayo ng DDS. So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have 50 victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No. Wala pa yun Wala pa palang sistema yun. Sorry. Ano ba yung abogado nila? Ma'am, last There of Ulitin natin. thousands. No. We don't. No. Sorry. Ano ba yung abogado nila? Diba? Ma'am, last na lang from... So, ang talino mo dun, di? Aray, di ka na mabalik. Ang talino mo, Ang talino mo dun pala. Mas may alam-alam ka pa. Sarili mo nga kaso, hindi mo kayang lusutan. Because you can't. Hindi mo nga kayang mag-think deeper Tapos makasabi kang mga BO-BO sa sa kabilang panig. Yung ganyan to, guys. Hindi pwede yung mga ganyan-ganyan. Paglaban mo ang sarili mo, ang tropa. Sinasabi si Baby Sara na nasa daw yung 30,000 names. Parang kumaga, pinabalin lang nila yung 181 na pieces of evidence, even if it's just the parang first part or partial. Kasi sabi niya, 181 versus what is being portrayed in the media raw, that Duterte killed thousands to warrant crimes against humanity. Kung 181 yan, at ang pinagpapasayan natin ng case dito sa ICC is just 43. Nasaan yung thousands? Hindi naman daw crimes against humanity doon. As a matter of fact, sinabi niya na bobo, sorry for the term, bobo ang mga abogado kung sasabihin nila na 181 or 43 is crimes against humanity. Dahil kung sinasabi daw na 30,000 or thousands, dapat may Wait lang, guys. Let us just commend Attorney Conti dyan, Diba? Napaka-professional niya makinig. Diba? Napaka-professional niya makinig. Talagang pinapakinig. Hindi gaya ni Sara Duterte. Hindi pa matapos ang tanong. Sabat na ng sabat. Lahat naman sila Diyos ko, Sara Duterte, lawyer ka ba talaga? Lan ang bawat isa doon sa libo-libong Well, kung ganon, edi inaalagaan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Pumunta ka, Sara, Sa pag-aaral po namin, at si VP Sara naman ay abogado rin, sa pag-aaral namin, itong krimen na ito, hindi ka rin halintulad, o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. Yes. I understand that under Philippine jurisdiction, murder, if you look at it according to the elements, you need to name the victim. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ang siguro magandang tingnan ni VP Sara, and this is perfect. Wait lang, madam. What happened to the... Let's put it in a context na hindi na siya nag-amount. Dead man na sa pag-amount ng 30,000. Would it be a crime? No, kasi yung needed ma-prove doon sa ICC is the system. May mga reward system nga, di ba? Kahit si Bongo sigurado mga kadamay dito. Maapektuhan yung kandidatura ni Bongo. Nag-ano pa naman siya. Nag-number 1, 2. Diba? Pag nalaman na. Kaya dapat dito, todo na. Dapat sa preliminary pa lang, itodo na ang lahat para malaman na kung sino pa. Diba? Sorry, ma'am. Gora. Holocaust. What happened in Germany during that time when Hitler declared, total, sabi naman ni
ni Presidente na idol po niya si Hitler, ano? And he said, if Hitler massacred 3 million Jews, then I'd be happy to slaughter the 3 million drug addicts in the Philippines. The way it happened in Germany then was that Hitler ordered modus operandi, a way of killing, a pattern, a manner of exterminating a population. Similar to this case, in the Nuremberg trials, they did not need to name all those killed. The gist of this case of crimes against humanity is the manner of killing. Widespread and systematic attacks on the civilian population in the acts of murder could be established by the testimony of even just one person. At akala ko aamin na si Presidente Duterte. Abangan natin, baka umamin. Kasi he's always said that he's responsible for all these Ano masabi mo, madam? Sinabihan ka ng kay kayo pa lang. Vice President Sara, total may oras naman po kayo. Pag-aralan niyo po ng mas malalim yung kaso dun sa tatay niyo. Clarification, the 181 pieces of evidence talks about preliminary matters naman po kayo. Ano masabi mo, ma'am? Pag-aralan niyo po ng mas malalim yung ikinakaso dun sa tatay niyo. Clarification, the 181 pieces of evidence talks about preliminary matters. For example, what language will the testimonies be in? Do you have documents? How many pages are these documents? Hindi ba ito yung mismong ebidensya? And just she wait, there will be more. It's just preliminary. Yes. Gano'ng katibay, ma'am? Sige. Gano'ng kalakas yung hawak ninyo para talagang hindi na ba Wait lang. makakalamas? Ako na nga lang. Sobrang lakas. Adik ko. Diba? Nakaka-stress kasi si lola mo. Anong alam niya, hindi naman nga siya nag-think deeper. Tas, ang mas maganda kasi as lawyer, as I am observing the lawyers, I know, di ba? Hindi sila nagbibigay na lang ng basta-basta ng opinion. Kung ano yung sa tingin nila, yun dapat yung mangyari. Hindi ganon. That's not how the ruling of the ICC works. Di ba? Really, sabi nga ni Attorney Conti, iba yung ruling, iba dito sa atin. And it doesn't really be comparable sa simple murder na case lang. Yung crimes against humanity. Ang lola mo kasi, di ko nga alam mo siguro, yun the spot mong tanongin yan, what are the elements of a crime? Ako din hindi ko alam. Pero marami kasi yan. Ayoko naman mag-ano dito, Diyos ko. Di ba? At least ako hindi ko magsabi-sabi na hindi ko silang sinabi ng BO-BO. Yan yung mga sila mga... Pero di ba, napakinggan nyo, the way magsalita si Attorney Conti, alam mo yung nag-aaral talaga, marunong. Hindi yung kumukunot-kunot na yung noo, sabi na na wala daw tapat na ebidensya. Ay, intindihan mo ba yung preliminary? Kakagigil naman to si Vice President natin. Bakit kasi interview kayo dyan kay Sara Duterte? Palaki ng palaki. Tingnan mo pag mayroon ng mga sinipag na mga vloggers dyan, i-compile na naman yung mga kamali ang mga sinasabi ni Duterte. Tas galit na naman kayo. Diba? Diyos ko! Makakagigil. Tama na kasi. Hayaan nyo na yan. 3 years, 2028, doon na siya magpasko. Si Digong daw, sabi na Attorney Conti. And mga 9 to 30 years na kulong. Hindi na